may sakit siya. Gabi siya gabi siya. Kay ang class is, ang nag-range siya nga mong age pa. Pero gamay ra sila nga sa chapter 5. Gamay lang sila. So sila gina among mga ginatanaw gid namo ba kay mga 50s sila. So kami early 40s and late 30s na adito. So though bubot ang class kay murag ka ng mga parihami nga mga bataot, bisag mga naano mis chapter 4 bataot gihapon, si Sir gadya sa mua. Then pag na-PFT, so dapat no-go yun si Sir. So kinabangay man ang class. So appeal na mo siya, pero amo na siyang ginabantayan gihapon. Nastorya galin ako kay ma'am nga dili siya dapat mudagan, tapos as a nurse nga classmate niya gaano na siya sa kuha nga ging ka nang pwede ko mulakaw. Ano lang siya as an exercise. So kana si Sir musunod na siya kay mulakaw gid siya dito, lakaw lang gud siya. And then tong isa na mga classmate niya dentist, dugay siya mahuman sa iyang dagan sa PFT. Kay every time na mulingi siya nga si Sir, kasunod sa iya ha. Ang iyang dagan imbis padulong dito, pabalik siya. Pabalik gid siya. Sir, wag nga, ang tigas ng ulo mo. Tapos, di balik na naman si Sir sa akin, ayaw ako palakarin, no? Sabi ko na naman kay Sir Valdez, Sir, hayaan mo, Sir, tinitingnan ko. Alam ko kung ano yung condition ni Sir. Nag-ano lang yan, nag-exercise yan, hindi yan kasama dun sa ano natin. Gusto lang niya mag-enjoy din with us sa PFT. So, during the time na kasama namin si Sir, talagang hindi niya siguro din nasabi niya kay ma'am na hindi niya na-feel yung niya ba during the time na nag-schooling kami. Kasi tulungan talaga. Nung first na napansin ko siya na mukhang na-stress, nung unang namin na magta-travel nga abroad, tapos magko-collect kami ng ticket, ganon. Ang talaga ni Sir noon, nagre-react talaga siya. Tapos, kinabukasan, nagsabi na siya sa akin na, sabi ko, Sir, matamlay ka. Tapos sabi niya, nag-LBM ako kagabi. Kaya sabi ko kagad kay Ma'am Elda, wala ko Ma'am Els, nag-LBM si Sir. Sabi pa naman ni Gigi sa akin, every time nag-LBM yan, may stress, nai-stress. So kinakausap namin, sabi namin, Sir, huwag kang ma-stress, tulungan ka namin. So naka-adjust na siya. Then nung pre-oral defense namin, Ma'am, di ba late si Sir? Text na siya ng text sa akin dahil kaming lahat nasa classroom na. Kasi doon namin ginawa lahat yung papel. Hindi sabi niya, Ging, saan ka? Si Sir pala, ang tumatawag lang sa akin ng Ging is yung family close friend ko talaga. Si Sir, tawag niya sa akin Ging. So, kinakonsider niya siguro ako na family na rin ni Sir. Sabi ko, Sir, nasa classroom lang ako. Tapos sabi niya, pa ako, Bukidnon pa ata. Sabi ko, don't you worry, Sir, nasa akin na lahat. Tapos pinaprovide na ni Ma'am ang bond paper, lahat, nakaprovide na doon. Niwan ni Ma'am yung printer niya. Hinintay ko talaga si Sir hanggang 8 o'clock ata siya nakarating. Kaya sabi ko, take your time, Sir. Huwag kang ma-stress. Di nung dumating na siya, tinuruan ko lang siya kung paano gamitin yung laptop ko. Tapos sabi ko, Sir, pwedeng mauna na ako. Diyan na sa iyo yung kasi may mga naiiwan pa naman sa classroom. So, tinutulungan talaga namin siya, hindi namin pinapabayaan si Sir. And then, ang final defense namin, nagsabi sa akin lang ata niya binulong, na supposedly, on bed rest siya. Kaya sabi ko sa kanya, Sir, magpahinga ka na, sabi ko. Tapos na yung papel mo, rest ka na muna, sabi ko gano'n. At naman, nakikinig naman si Sir sa akin. Every time na sinasabihan ko siya ng ganyan, nakikinig naman. Uwi na siya doon sa barracks, relax na siya. Tapos, eto lang lately, nung may sakit na pala siya, hindi ko alam na may sakit na siya. Tinanong ko lang kasi may post siya sa Facebook Sir, ano yung binigay mo na certificate? Di sabi niya, certificate of appreciation ata. Tapos, ang niya sa akin is, bigay mo email ad mo, i-email ko sa'yo.
email niya kaagad kung ano yung kailangan ko. Not knowing na may sakit na pala siya nun. Until tumawag yung teacher namin sa research, sabi niya, may sakit si Sir. Di tinext ko kaagad, Sir, you're not feeling well daw, sabi ni ma'am. So sabi niya, oo, kasi bumaba yung platelet ko. Sabi ko, Sir, magpa-check up ka na. Tapos sabi niya, magpupunta na daw ng Polymedics. Pupunta kami dyan sa Cagayan, diyan ako magpapa-check up. Sabi ko, okay sir, para at least sure tayo kung anong naramdaman mo. Di nung nag-text back pa si sir, ang sabi niya, pero tentative. Kasi, baka daw gagaling siya by Saturday. Friday yun siya dinala din. Baka daw gagaling siya by Saturday. Di, nung pumunta ako ng office, kita kami ni Gigi, sabi ni Gigi, hindi ma'am, hindi na si sir yung ka-textmate mo. Ang ka-textmate mo si ma'am, kasi luya lagi daw si sir. And then that time, ka-travel na sila papuntang Cagayan de Oro. So last ko siyang nakausap, Sunday, July 12, nung bumisita ako. Parang ang balak ko sana noon, nung pagbisita ko sa kanya, kay Sir, ang balak ko sana noon, magpa-picture ba kami? Para mag-post ko sa wall ng OSEC, na mapakita ko sa kanila. Pero nung pagbukas pa lang ng pinto, pagkita ko pa lang kay Sir, nakapikit, natulo-tulo lang yung luha niya. Hindi ko kaya magpa-picture na ganun yung makikita ko kay Sir. Pero nung marinig niya yung boses ko, dumilat talagang mata ni Sir at pinakita niya sa akin na wala siyang naramdaman. Do alam ko, dahil namilipit siya sa sakit, hawak-hawak niya yung unan na kinocover niya dito sa dibdib niya. Tapos sabi niya sa akin, kasi supposedly, may deadline kami ng July 13, pupunta ng Davao. Sabi niya sa akin, pupunta daw kami ng Davao. Sabi ko, Sir, don't you worry. Walang taga-Region 10 na pupunta ng Davao. Hindi kami pupunta lahat, Sir. Tapos, medyo okay na siya. Medyo okay na siya. Next naman niya na concerns na sinabi sa akin is, ang compre namin. Kasi compre exam namin is 27. Sabi ko, sige lang sir, hanapan natin ang paraan niyon. Tatawagan ko yung taga-Davao. Tapos sabi niya sa akin, sige, hanapan mo talaga ng paraan. Yes sir, hanapan ko ng paraan yun. Speaking of the compre, siguro talagang pag-iigihan ko yung compre para whatever my score, sir, whatever my score, dalawa tayo doon, sir. Kasi yun yung gusto niya eh. Tapos yung third na naman niya, nung medyo okay na siya doon sa thesis, sa compre, ang next na sinabi niya sa akin is, dollar pa naman dito. Talaga naman, di sabi ko sa kanya, sir, ang pera, makikita lang po. Sabi niya, sige, ging, sabi niya sa akin gano'n. Tapos biglang tumingin siya doon sa dextrose niya ba. 2 IV stand, tapos every IV stand, may 3 dextrose. Sabi niya sa akin na, parang may nakikita daw siyang maraming Christmas lights. Oo. Ang naman ni Ma'am, parang pagkarinig ata ni Ma'am is parang Christmas decors yung pero malinaw sa akin na ang sinasabi niya is Christmas lights yung nakikita niya. So, lain na ba? Iba na talaga. Pero ayaw ko talaga isipin na gano'n. Kasi ang pinakita talaga ni Sir sa akin that time na nagbisita ako sa kanya ng Sunday, that very strong Sir Orben na hindi mo makikita sa kanya na may sakit siya. Doon namimilipit na siya sa sakit. Na kahit yung mag-ama ko, pagbukas ko pa lang sa pinto, ayaw din pumasok. Yung 2 kong anak, ayaw pumasok dahil naaawa sila kay Sir nung makita nila. Pero pumasok din nung pinatawag ko. Nung Monday, tawag si Sir Lagares sa akin. Sabi niya, dahil naka-ICU daw si Sir. Ay, maniwala Sir, ayaw ko maniwala na naka-ICU siya. Kasi nung kausap ko siya, okay pa siya. So sabi niya, hindi. Kasi yung neighbor nila ang nagsabi na naka-ICU. Tapos tinawagan ko si Gigi. How true? Kasi alam ko si Gigi yung may contact agad eh. Sabi ni Gigi, oo daw naka-ICU. G, how true? Sinabi niya, wala na daw si Sir. Sabi gano'n.
Hindi sabi ko, ma'am, hindi ko alam. Papunta pa lang ako. Pero kung sinabi nila ma'am na wala na, baka kasi agad-agad pumunta ako dun sa pumunta kami sa Polymedics. Inatid ako ng husband ko. Ayun, wala na kasi sir. Tapos, ang ano ko lang is, parang ang ano ko lang nakikita ko lang kay sir, hinihintay niya ako parate. Kasi hindi ko alam na 2 hours na pala siyang wala nung nandun siya sa ICU. Inabot ko pa siya doon sa ICU. Tamang-tama lang na na-comfort ko si ma'am. Tataka din ako bakit ako yung nilapitan ng nurse. Sinabihan niya ako na ma'am, pwede na nating ibaba si sir. Kasi 2 hours na po siya dito ma'am, sa holding na lang po. Kaya inano ko si ma'am. Tapos ngayon while traveling, kala ko talaga, hindi na rin ako aabot na magsalita dito kasi medyo na-delay kami kanina. Pero talagang, sir, hinihintay mo talaga ako. Oo. Si sir talaga is napakabait. Very understanding si sir na sa front kami nakaupo, nasa likod namin siya. Every time nalilingon ako sa kanya, parang alam niya na kung ano yung gusto kong hingin, ano yung gusto kong itanong. Pino-provide din niya sa akin yung mga mga NSU kami, separate unit kami. So there are sa lessons, meron ding mga sa amin, especially sa akin na nurse ako, parang hirap ako. Pero si Sir talagang pino-provide niya sa akin yan. So, para sa akin, napakabait niya na kaibigan, napakabait niya na tatay, napakabait na asawa. And for the whole class, in behalf of the whole class, ang masasabi lang namin is, nawawalan kami ng isang klase na parang ama, and then a very good leader si Sir. Yun lang po. Gusto lang ko magpasalamat kay Kuan ka na pakita gid ninyo ang love and support sa amo na maskin pag-aring niyo diri is comfort sa amo actually. And sa akong message, I want to start with a Bible verse sa Philippians 1 verse 21. For to me, to live is Christ and to die is gain. Every time na makadungog ko ang mga verse or makabasa, ako yung mga nakanaan kay akong papa. Kay ako mismo witness ko sa iyang journey dito sa kalibutan and sa iyang testimony. Sa tanan-tanan, I thank God for placing assurance sa akong heart na si Papa Gyud na nagit siya sa kamot sa Ginoo. And I thank God na dili dito pagmahay ang ibutang sa mong kasing-kasing, pero na-joy, na-comfort, na-love, nakabalumi nga na siya sa mayong kamot, and mas happy siya dito kaysa dili. Gusto na ko ingon sa inyo kung unsa gid si Papa sa among adiri as a father, son, as a brother. Okay, as a brother, grabe ka siya kalambing na tanan-tanan bahalag wala na yung mabiling saya. Tabang dito siya. Taman sa iyang makaya mo, tapang siya. Sa iyang mama, lambing kayo siya. Sa mo tanan, lambing kayo siya. Gabi ka caring na ganahan gid siya i-show yung love sa amo tanan. And as a daughter, kaya okay siya mo show sa yung love kay tusundog-sundog. Ana nga na. Mga tumit mall, then tumubo niya siya chinilas. Then maglakaw-lakaw siya, mawali chinilas. Kaya may sundog-sundogon. Di ka nang mga onme, di mo ko ganan anong mag-ingling mga tae. Ana. Tuloy na siya, Mama, kalibangon naman ko. Pag-ganan yun. Then ka nang kuan. Kanang mga tunig kwarto, kanang may kwaon, then kapit ng dyan sa iyaha, ana. Then, yan din may gakson, ana, nga. Murag din ang bito niya buyan. Pa, kay shit na, kanang. Din niya buyan. Then, pero sa tanan-tanan, ang pinakadigin ako malimtan na ginaingon sa akong papa nga, na wala dyan ko'y laing mamana sa inyo, kundi ang edukasyon o ang Ginoo.
Nana siya nga. Salamat ko sa Ginoo, nga kabalo ko, nga nana siya sa kamot sa Ginoo. And I believe na kung father is a very good example of model diri sa kalibutan. Kay, grabe ganyang hope kang God, na maskin unsa pa'y may tabo sa iyaha, Jesus lang gyapon na ang iyang na butang nga legacy sa amo nga keep the fire burning in the Lord, keep the faith and hold on to Him. Nga bahalag magkinaunsa mo, bahalag mamatay pa mo para sa Ginoo. It's okay, all for the glory of the Lord. And I just want to thank God sa tanan. I still thank Him despite ani tanan because I know tanan wa makakabalo karon pero tanan ay purpose. Tanan ay purpose sila sa kalibutan, even ang God sa akong Father. Kabulo ko na ni purpose. Balag sa'yo siya nawala sa amo. Balag bata pa minili ka, nawala siya naman. Pero kabulo ko nga. Gani siya purpose. And wala naman na mo papadili sa kalibutan. Pero I believe na ang Ginoo ang papa. And ang husband sa akong mama ang Ginoo. And I thank Him sa tanan-tanan. I know na He is working in our lives. And, Pa, thank you sa tanan. Thank you na walang makinaunsa ka pa. Kami niya po di mo una-unaon. Na malag wala sa imo tanan. Kami niya po. Thank you sa care. Sa love, Papa. Papa, thank you. I love you, Papa. Di ka na mamalintan, Papa. Mamiss ka mo. I love you so much. Thank you sa tanan-tanan. Sa imong pag-antos. Sa imong pag-hold on kay Jesus para makaubag pamilya mo. Salamat, Papa, sa tanan. Thank you, God. Thank you, God. May you rest in peace, Papa. Easy, pero we have to do this. And for me, I believe na kaning message nga ako i-share sa inyo is muna ang i-message ni Sir talaga for all of us kung makastorya pa siya. We can't change the way we have spent our time in the past. But from this moment on, we can